Reading and Literacy Grade 1 Quarter 1 Week 4 Day 2 Let's learn about Letter U Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share. And hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about letter U. Day 2. At the end of the lesson, the learner shall be able to segment 2 and 3 syllable words into their individual syllables. Identify the initial sounds in words including vowels, consonants, and semi-vowels. Produce the correct sound for each letter in their primary language. Recognize the letter in their primary language. Isolate initial and final sounds in given words. Sound out words accurately. Identify key details in stories including characters, setting, and events. Arrange the events of a story in the correct order. Determine character feelings and traits based on story details. Connect events in stories to their own personal experiences in response to the story read. Use words that label and describe animals, actions, and situations. Recognize proper eye movement skills in reading, including reading from left to right, top to bottom, and performing a return sweep. And substitute sounds in simple words to form new words. Ngayon ay magbalik-aral tayo. Balikan natin ang tunog ng letrang E. Ito ang malaking letrang E at ito naman ang maliit na letrang E. Ito ay may tunog na E, E, E. Letrang E. Ang mga salitang nagsisimula sa letrang E ay elepante, ermitanyo, empanada, ensaymada, hélice, eroplano, elegante, ehersisyo. Sa araw na ito ay pag-aaralan nating bigkasin at isulat ang letrang U. Letrang U. Ito ang malaking letrang U at ito naman ang maliit na letrang U. Ang tunog nito ay U, U, U. Ulitin nyo nga mga bata. Letrang U. Ito ay may tunog na Ulitin nating muli mga bata. Letrang U. Ito ay may tunog na U, U, U. Letrang U. Narito ang tamang pagsulat ng malaki at maliit na letrang U. Magsisimula tayo mula sa taas, pababa, at pataas muli. Ito ang malaking letrang U. Ganito naman ang maliit na letrang U. Ulitin natin mga bata. Ito ang malaking letrang U. Ganito naman ang maliit na letrang U. Ngayong araw, matututuhan ninyo ang pagkilala at pagbigkas ng tunog na U. Kikilalanin ninyo ang tunog sa unahan at dulo ng mga salita, tamang pagbasa ng mga salita at pag-unawa ng isang simpleng tekstong pasalaysay. Pagmasdan ng mga larawan at tukuyin ang ngalan nito. Anong larawan ito? Ito ay uwak. Ang salitang uwak ay nagsisimula sa letrang U. Ito ay may tunog na U, U, U. Uwak. Ano naman ang ngalan ng larawang ito?
Ang ngalan ng larawang ito ay ulan. Ang salitang ito ay nagsisimula sa letrang U. Ito ay may tunog na U, U, U. Ulan. Ano naman ang ngalan ng larawang ito? Ito ay ulam. Ang salitang ito ay nagsisimula sa letrang U. Ito ay may tunog na U, U, U. Ulam. Ano naman ang ngalan ng larawang ito? Ang larawang ito ay ugat. Ito ay nagsisimula sa letrang U. Ito ay may tunog na U, U, U. Ugat. Ano naman ang ngalan ng larawang ito? Ang ngalan ng larawang ito ay ulap. Ito ay nagsisimula sa letrang U. Ito ay may tunog na U, U, U. Ulap. Ano naman ang ngalan ng larawang ito? Ang ngalan ng larawang ito ay upuan. Ito ay nagsisimula sa letrang U. At ito ay may tunog na U, U, U. Upuan. Ngayon naman ay magbabasa tayo ng mga salitang nagsisimula sa letrang U. Bibigyan diin natin ang pagbasa sa letrang U. Hatiin sa pantig ang mga salita para sa tamang pagbigkas ng tunog. Unang salita ay uwak. Hatiin natin at ipalakpak ang pantig nito. Uwak. U-wak. Uwak. Uhaw. U-haw. Uhaw. Ulan. U-lan. Ulan. Ulam. U-lam. Ulam. Unan. U-nan. Unan. Para naman sa gawaing ito, piliin ang tamang salita upang mabuo ang pangungusap. Ang mga salita ay uwak, uhaw, ulan, ulam, unan. Narito ang mga pangungusap. Una, ang patlang ay dumapo sa puno. Ano ang tamang salita para sa pangungusap na ito? Magaling. Ang tamang salita ay uwak. Ang uwak ay dumapo sa puno. Pangalawang pangungusap. Uminom ng tubig ang batang patlang. Ano ang tamang salita para sa pangungusap na ito? Magaling. Ang tamang salita ay uhaw. Uminom ng tubig ang batang uhaw. Pangatlo, may lamang tubig, patlang ang banga. Ano ang tamang salita para sa pangungusap na ito? Magaling. Ang tamang salita ay ulan. May lamang tubig ulan ang banga. Pang-apat, may kanin at patlang sa lamesa. Ano ang tamang salita para sa pangungusap na ito? Magaling. Ang tamang salita ay ulam. May kanin at ulam sa lamesa. At panghuling pangungusap, ilagay ang patlang sa higaan. Ano ang tamang salita para sa pangungusap na ito? Magaling. Ang tamang salita ay unan. Ilagay ang unan sa higaan. Ngayon naman ay makinig sa isang kwento tungkol sa uwak. Ipakita ang tamang galaw ng inyong mga mata tuwing nagbabasa. Sa pagbasa, dapat ay gumagalaw ang ating mga mata mula kaliwa patungo sa kanan. Ang pamagat ng kwento na ating babasahin ay ang uhaw na uwak. Isang araw, sa panahon ng tagtuyot, naghahanap ang isang uhaw na uwak ng tubig na maiinom. Buong araw itong naglakbay, kaya siya'y uhaw na uhaw.
Mamamatay siya sa uhaw kapag hindi siya nakainom ng tubig sa lalong madaling panahon. Sa wakas ay nakahanap siya ng isang banga na may lamang kaunting tubig sa loob nito. Subalit ang banga ay malalim. Kahit anong subok niya ay hindi niya abot ang tubig nito. Nag-isip ng malalim ang uwak. Kumuha siya ng maliit na bato at inilagay sa loob ng banga. Sa bawat maliliit na bato na nilalagay niya sa loob nito ay unti-unting umaangat ang tubig. Pinagpatuloy niya ang paglalagay hanggang sa maabot na ng kanyang tuka ang tubig at siya ay nakainom sa wakas. Naibigan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon ay sagutin naman ang mga tanong. Para sa unang katanungan, sino ang bida sa kwento? Tama! Ang bida sa kwento ay si Uwak. Pangalawang bilang, ano ang hinahanap ng uwak? Tama! Naghahanap ang uwak ng tubig na maiinom sapagkat siya ay uhaw. Pangatlo, saan nangyari ang kwento? Tama! Nangyari ang kwento sa isang banga na may kaunting tubig. Pang-apat na katanungan, ano ang ginawa ng uwak para makainom ng tubig? Tama! Naglagay si uwak ng maliliit na bato sa banga hanggang sa unti-unting umaangat ang tubig. Panglimang tanong, paano natapos ang kwento? Tama! Pinagpatuloy ni uwak ang paglalagay ng bato hanggang sa maabot na ng tuka niya ang tubig at siya ay nakainom sa wakas. Pang-anim na tanong, ano ang ugali ng uwak batay sa kanyang mga ginawa? Tama! Si uwak ay matalino at matiyaga dahil sa kanyang ginawa. Pang-pito, nakaramdam ka na ba ng uhaw tulad ng uwak, ngunit walang tubig o inumin kang pwedeng mainom sa paligid mo? Ano ang ginawa mo para mawala ang uhaw mo? At para naman sa pangwalong katanungan, tuwing mayroon kang isang suliranin, ano ang una mong ginagawa? Mga bata, pag sinabing suliranin, ito ay problema. Halimbawa, ang kakulangan sa pagkain ay isang suliraning panlipunan. Isa sa mga suliranin ng mga mag-aaral ay ang kawalan ng maayos na lugar para mag-aral. Ngayon naman, hatiin ang bawat salita sa pamamagitan ng pagpalakpak o pagtapik. Narito ang mga salitang may tunog na U. Ubas. U-bas. Ubas. Ubod. U-bod. Ubod. Ulap. U-lap. Ulap. Upo. U-po. Upo. Ugat. U-gat. Ugat. Ukit. U-kit. Ukit. Ulan. U-lan. Ulan. Unan. U-nan. Unan. Ulam. U-lam. Ulam. Uhaw. U-haw. Uhaw. Usa. U-sa. Usa. Utal. U-tal. Utal. Ang mga salitang ito ay may tunog na U at nagsisimula sa letrang U. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay. Iayos ang mga sumusunod na larawan ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento gamit ang numerong 1, 2, 3, 4. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang unang pangyayari ayon sa kwento? Tama! Ang unang pangyayari ay ito. Naghahanap ang uwak ng tubig. Ano naman ang pangalawang pangyayari? Tama!
Ang pangalawang pangyayari ay ito. Nakakita ang uwak ng banga na may kaunting tubig. Ano naman ang pangatlong pangyayari ayon sa kwento? Tama! Ang pangatlong pangyayari ay ito. Naglagay ang uwak ng maliliit na bato sa banga. At ang panghuling pangyayari ay ito. Nakainom ng tubig ang uwak. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!